Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin, may natuklasan po sa hearing ng Senado. Alam ko hindi pa tapos pero ngayon pa lang may natuklasan na sila, no? Tapos once and for all, anuhin po natin to, no? Yung pong paraan ng pag-uukusa ngayon. Ngayon po kakaiba na tong ating pamahalaan. Pag-uusapan din po natin, ito po, nakakatawa po tong mga again, no, mga BBM and Tambaloslos supporters. Naglabas po sila at galit na galit. Mas mataas pa raw po yung biyahe ni mas marami pa raw yung biyahe ni Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos noong first 18 months. Ano po ang epekto nito? Meron po ba tong katuturan? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Sari-sari po, no? Tignan po natin ang mga bago po nilang mga akusasyon. May nasimulan na ba sa 51 billion? Patingin nga, maski yung sa plano lang, maski yung drawing, pwede na. Yan po, no? So sila po yung naghanap ng plano daw, no? Sila po naghanap ng kahit plano man lang daw ng 51 billion, no? Yan ang sinasabi natin tapos kinakantsawan tayo, sasagot na ba si Aratilis Badong, yung Dolomite vlogger na saserdote ng kulto ni Digong? Ng asar pa. Ito pa, isa para isahan na lang. Ito po, no? So ito po, I want to be a Duterte, sabi naman ni Winwin Eklabu. Bakit daw si Sara Duterte daw may 125 million 11 days beauty with confidence. Si Pulong Duterte naman daw po may 51 billion 3 years, 46.5 million every day. Si Pangulong Duterte naman po may 6.89 trillion 6 years, 3.14 billion every day. So ano yung akusasyon? Ang binigay po nila yung mga budget masama na po pala magkaroon ng budget ang Pangulo ng Pilipinas. Mas malaki po budget ni Pangulong Marcos ngayon. Kasalanan na ni Duterte dahil may budget siya. Kasalanan daw ni Pulong dahil may budget sa yung DPWH, no? DPWH po na budget yan, sila nagkumpirma eh. Kakaiba na po ngayon, kaya po kayo kulelat. Naintindihan nyo po kasi naninira kayo. Hindi nyo naman alam kung ano po yung ipansisira nyo sa mga Duterte. Sisiraan nyo po si Tatay Digong dahil nung presidente siya, meron siyang trillion na budget. Opo, may trillion pong budget yung presidente ng Pilipinas. Ang akusahan nyo po muna. Ang gusto nila, sagutin daw natin. Ako tinutukoy na ako eh. Ikaw ang supremo ng di ba, ng kulto ni Digong. Sagutin mo nga. Ano ba 'yung sasagutin? Ano 'yung sasagutin? Wala nga kayong inaakusa eh. Ang sinabi nyo lang, 11 days ginastos yung 125 million. So ano po ang masama doon? Masama po ba 'yon? Pag binigyan ka po ba ng late ng budget, masama po bang gastusin? Okay, ako po taga-gobyerno dati. Hindi na po ngayon kasi vlogger na ako. Full-time vlogger na ako. Ako po nakahawak din po ako ng may kinalaman din po ako sa MOE, no? Pag binigyan ka po ng pondo, kinakailangan mo pong gastusin 'yun. Pag hindi mo ginastos 'yun, ang katwiran ng gobyerno, hindi mo pala kayang gastusin, bakit ka pa namin bibigyan ng ganyan kasing laking pondo? Ibig sabihin kung magkano lang yung nagastos mo, no? Babawasan yung pondo mo next year. Ano po ba talaga yung problema ninyo? Ito po ang pinakamahina talaga na tagapagtanggol. Ito pong set. Pasensya na Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi po ba kayo nagtataka lalo na kasi si Pangulong Marcos hindi natatakbo yan eh. Pero lang kung gusto niyang tumakbo sa mas mababang posisyon. Katulad ng ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung hindi na po tatakbo si Pangulong Marcos, ang concern po dito si Martin. Hindi ka ba nagtataka, Martin? Speaker Martin.
Hindi po ba kayo nagtataka, Speaker Martin? Bakit kahit ang dami-dami nagtatanggol sa inyo, yung rating ninyo, imbis na bumaba, kulelat pa rin kayo. Ang latest presidential survey, 0.3. 0.3. Kasi nga, wala pong katuturan. Wala pong katuturan yung noong araw, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, di ba? May mga akusasyon, bumili ng mumurahing mga na mumurahing mga yung mga naririnig natin sa Senate hearing. Yung nakulong na mga ang tawag doon sa mga sundalo, yung bumibili ng mga uniforme. Butas-butas yung mga boots, tapos ganitong presyong halaga, overpriced, tapos ang mahal ng pagkakabili, tapos low quality. Kita natin yan, si Napoles, nakita natin. Merong testigo laban kay Napoles. May mga testigo po eh. May testigo laban kay Capoles, di ba? Yung kanyang pamangkin yata yun, si Luy. O kami po ang pumipirma dyan sa mga peke. Ang akusasyon, may mga peking si Napoles, may mga peking NGOs. Hindi NGOs eh, kooperatiba. No? Sila daw yung mga pumipirma nun. So peke. Tapos binabudgetan ng pera ng mga congressman at senador. O yun yung kaso ni Napoles eh. So may inaakusahan, merong binibintang na krimen, merong testigo, yung sa CTE, di ba? O nagano po kami, kasama po ako dun sa golf. O merong testigo, yung hindi natuloy na CTE. Lahat po ng akusasyon before, bago tong Pangulo natin, bago tong si Pangulong, kahit nga yung akusasyon kay Pangulong Duterte, meron pong akusasyon, may death squad po si Pangulong Duterte nung siya ay mayor. O merong testigo, kami po yung mga miyembro ng DDS. Ganito po ginagawa namin. At merong krimen na binibintang. No? So lahat po ng panahon, bago po itong gobyernong ito, bago po itong gobyerno na to, lahat po ng akusasyon, ay lahat po ng mga sinisiraan, may akusasyon. Si Vice President Binay, di ba? O overprice yung mga building, yung new City Hall ng Makati, o pati yung parking lot, overprice. Tapos meron siyang mansion. Meron pong akusasyon. Ang importante po, pag nagbintang kayo, dapat ano yung inaakusan nyo? Overprice yung pinagawa. Tapos may testigo, merong testigo. Para po, at merong krimen na ginawa. Kahit po si Pangulong Duterte, ganun po ang inakusa sa kanya. Ang akusasyon sa kanya, no? Meron pong DDS, Davao Death Squad po kami po miyembro nun. Pinapatay po na. Merong krimen, merong inaakusahan. Ito lang po ang tanging gobyerno na wala nang akusasyon. At ang lakas pa ng loob na magsabi, sige nga, ipaliwanag mo nga yan, Badong. Di ba sa sordote ka? Ipaliwanag mo nga. Asan yung ano? Ano ba akusasyon nyo sa 51 billion in the first place? Ano ba nangyari? Sabi lang kayo na sabi may 51 billion. Kinumpirma may 51 billion. O ano ngayon ano yung krimen na nangyari? Sanay na sanay itong mga, hindi ko maintindihan talaga, no? Pati si Digong, may budget na Pangulo. Oh, laki ng budget. Natural Pangulo ng Pilipinas. Putya, alam nga naman walang budget yan. Ang tanong, binulsa ba yung budget o hindi? Basta kayo magpaliwanag. Bakit may malaking budget? Ano po yung kino-question nyo sa 51 billion nang may masagot? Hindi. Opo, kaya ako nakasalamin eh. Mahina talaga mata ko. Sabi nito, mahina daw mata ko. Wala pong connection yan. Di ba? Ano ang akusasyon nyo? Kung may 51 billion na budget yung DPWH, pinagbibintangan nyo ba yung DPWH na wala silang pinagawang proyekto? Kumuha kayo ng ebidensya. Kayo, yung nag-aakusa, ang maghanap ng ebidensya. Tapos nagtataka sila, bakit daw hindi kumikibo? Wala naman kayong inaakusa eh. Wala nga kayong kaso eh. Trillion yung, sabi kay Duterte, trillion daw si Tatay Digong. Natural, presidente ng Pilipinas yung sinasabi mong budget eh. Puta, trillion talaga budget ng presidente. Ang tanong, ano yung inaakusa mo?
Ano nga yung akusasyon sa confidential fund? O katulad niyan, sige patulan natin. Ano yung akusasyon nyo sa confidential fund? Ninakaw ba? Binulsa ba? Ano? Hindi po bawal yung confidential fund. Naintindihan nyo? Dahil sa kapurulan ng utak ng mga followers, ay may confidential fund pala. Bakit may confidential fund? Lahat po ng Pangulo ng Pilipinas may confidential fund. Lahat po ng Vice President may confidential fund. Alam niyo po ba yun? Lahat. Lahat. Si Lenny lang, kasi nga hindi niya alam kung para saan ba yung confidential fund. Bakit ako manghihingi? Hindi niya alam kung saan eh. May kakulangan siya sa... Pero lahat, COA, tapos na po yung COA. Lumabas na yung COA. Ano ka ba, Michael? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman